Boeing. Ang number one na problema palagi ng investor sa Pilipinas as compared with the other countries in ASEAN, power. Kuryente ang problema Patay natin. na patay yan. Walang pupunta dito. Tapos maglalagay ka pa ng sinasabi nilang genius na bata na yon na gumawa ng solar. Sa kalokohan. Niloko lang tayong lahat. Kasi may kakuntsaba yan sa taas. Genius na bata. Naging sarcastic siya, no? Yung genius na bata, pero kita mo naman, di ba? Hindi rin pala niya alam kung ano yung business niya, di ba? Sa mga last na mga interview ni Leviste, di ba? Parang sinasabi niya hindi daw siya active party na nung company. Samantalang naka-register yun as sole proprietorship. Ibig sabihin, mag-isa lang siyang may-ari, tapos hindi daw siya active. Gulo niya, no? Pakinggan pa natin, Hindi niya naintindihan yung corporate structure niya. O, sino kasama niya? Di ba yung mga abogadong kausap yan? Siyempre. May connection yan sa taas nun. May connection yan sa Duterte government. 2019 yung franchise. Sino ba naglakad niyan? Hindi, ganito yan ha. Super daw yung naglakad niyan eh. Hindi, kasama nanay niya. Kasama nanay niya. Boom. No? Kaibigan niya yan, ha? Sabi ni Leviste, no, ni Leandro Leviste, magkaibigan daw nanay niya sa Cebu. Ayan yung banat. No, parang hindi naman eh. Sabi ni nakauwi na ba si Bonoan? Yan, pag-uusapan natin yan mamaya. Chill ka lang, ha? Stay tuned. Ito. Kasama dun sa Kasama sa naglakad Ang yan. malaki- Siyempre, Incumbent yun eh. pero siyempre, kunyari, ano siya? Arm's length. Arm's length. Arm's length siya. Pero, chairman ka ng budget, chairman ka ng finance committee. Pwede bang wala? Ba? O, di ba? Ikaw ba naman, kunyari, ganito. Ang malaking, hindi, ganito ang malaking problema dyan. You promise, ang 18,000 ang requirement natin at that time. 18,000 megawatts. You promise to build on the basis of the Renewable Energy Act. 12,000. Nagawa mo ba? Simple Binigyan ka lang ng franchise. Binigyan ka ng franchise for that Exclusive purpose. franchise pa. 11,000. Exclusive yun, ha? At saka, I suppose, exclusive kung yan. binigay yan sa'yo, meron timeline yan. Oh, meron. So, ang tanong lang, Specific. ako simple lang. Wala akong politika, walang etc. Simple lang. Yun bang napag-agrihan ng gobyerno at yung korporasyon mo? Na-deliver mo Wala. sa tamang panahon. Ito nga yun Imbis na i-bid out mo sa 20 providers ng solar, binigay mo sa isa. Isa lang. Ano yan? Hindi ba dapat mas madali? Alam mo yan, naka-apekto pa yan sa feed-in tariff kasi Precisely. yung mga nag-i-invest ng solar, halimbawa, yung mga PESA companies, meron kami sa actual case sa Cavite, 40 hectares of rooftop, nilagyan nila ng solar. Ayaw bigyan ng fit. Dinelay ni Kusi yan. Ayaw nilang bigyan. Oo. Kasi Naka-allocate na yun. naka-allocate na Naka-allocate na yung fit. Allocable din, grabe. Yeah, yun. Naging allocable. Naging allocable. Hindi, alam mo, 2008-19 yung franchise. O di, naging allocable yung mga 2018 pa lang. Allocable din pala. Ang number one na So, ayun, no? Kasi alam nyo guys, yung prangkisa kasi, yung power magbigay ng prangkisa, galing din po yan sa Kongreso, tapos i-approve ng Presidente, di ba? So, Congress, ibig sabihin, lower house, saka, Senado, no? Sila rin po ang niyan, no? Nagpapasa po niyan, yung mga prangkisa. Imbis na ibigay sa makatotohanan, no, distributed na mga company, binigay lang sa isa na hindi naman pala kayang i-deliver yung pinangakong serbisyo, di ba? Kaya ayan po ang nangyari, no. Alam nyo, ang laking po sana niyan, no, tulong kasi mapapababa yung presyo ng kuryente, pero ang nangyari baliktad. Diba, inaasahan ng Meralco na na mapo-provide yan. Kasi pinangako po sa kanila yan. Yung serbisyo na 12,000 megawatts pero hindi po natupad. Ang nangyari po, imbis na syempre kailangan na kuryente pa rin yun di ba?
hindi na po provide. Ang ginawa po ng gobyerno, ng Meralco, kumuha ng ibang source ng electricity, which is usually nga coal, 'di ba? O petroleum o yung gas, 'di ba? So, gastos po 'yun na mas malaki. Imbis na ano, 'di ba? Imbis na kung talagang na-provide ni Leandro Leviste 'yan, edi dapat nakamura-mura tayo. Ang estimation nga daw po 400 every month o 5,000 pesos a year ang minahal po ng kuryente natin, no, ng mga household. Dahil sa ating po mga consumer, ano, no, pina-shoulder yung dapat na ano, no, dapat serbisyo na ano, no, pin-provide ni Leviste, no. Imbis na nakamura tayo, tayo pa po ang nag-shoulder 5,000 every household. 'Di ba? Tapos ngayon paiyak-iyak siya diyan sa ano, diyan sa Congress, 'di ba? O sa mga hearing. Interview pala, interview. 'Di ba? Ayan, sabi ni hello Jenny, salamat sa likes, and 20 likes na po. Jenny Ramos. Ang daming alam ni Leviste. Kaloka balls. Ang dami niyang alam, pero yung mismong structure nung company niya, hindi rin niya alam. Kasi sasabihin, genius. Ako sobrang ano ko sobrang ano ko dyan kay Leviste kasi alam mo naman, bilyonaryo yan, di ba? Ang kulang-kulang 18 billion yata daw po ang kinita nila dyan. Sa kontrata na yan, ngayon mukhang magne-negative sila o ano sila, malulugi sila kasi pinagbabayad sila ng penalty. Diba? Diba, kung ikaw bilyonaryo ka, hindi ka iiyak ng ganun, di ba? Yung, wag niyo po akong papatayin. Napaka-weak mo naman pag nagsasalita ka ng ganun, bilyonaryo ka. Diba? Di ba? Naturingan na kaalyado ka ng mga Duterte. Na tumitegi, di ba? Ano, patunay ni Boying Rimulya, di ba? Sinabi niya na sino daw yung yung malamang kasabwat ng nila Leviste sa pagkuha nitong franchise ito. Problema palagi ng investor sa Pilipinas as compared with the other countries in ASEAN? Power. Kuryente ang problema Patay na patay yan. Walang pupunta dito. Tapos maglalagay ka pa ng sinasabi nilang genius na bata na yon na gumawa ng solar. Sa kalokohan. Niloko lang tayong lahat. Kasi may kakuntsaba yan sa taas. Hindi niya naintindihan yung corporate structure niya O, sino kasama niya? Di ba yung mga abogadong kausap yan? Siyempre. May connection yan sa taas nun. May connection yan sa Duterte government. 2019 yung franchise. Sino ba naglakad niyan? Hindi, ganito yan ha. Super daw yung naglakad din Hindi, kasama nanay niya. Ayun, nanay niya, tapos may kakuntsaba sa Duterte government. Kasi hindi naman po siya congressman nun no? Kaya dapat nga hindi siya tumakbong congressman kasi conflict of interest na Di ba? Di ba kung iisipin nyo guys, di ba may kontrata sa yung gobyerno tapos tumakbo kang congressman. Tapos ano po yung malinaw na sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya? Niloloko lang tayo. Siguro ang mga kasama ni Leandro Leviste, parang binola-bola siya. O kanwari ikaw lang yung front. Pero ito, mga abogado yung kasama niya, di ba? Yung nag-establish talaga nung Solar Philippines. Di ba? Kasi base sa kanyang obserbasyon natin sa kanya na talino niya, parang hindi ganoon Wala walang bobo. Akala ko bibo na bobo din pala. Ayun nga
kumita ka ng 18 billion tapos para kang basang sisiw sa TV, sasabihin mo huwag kang patayin, di ba? Dapat nga ikaw tumiteki sa kanya. Huwag naman. Pag bilyonaryo ka, magtayo ka ng sarili mong armed forces of the Armed Forces of Solar Philippines. Hindi naman, wag naman. Pero yun nga, di ba? Nakita natin yung ibang mga bilyonaryo dyan. Manny Pacquiao, Chavit, di ba? Atong Ang. Diba? Hindi ka makakalapit basta. Ikaw, bilyonaryo ka. Kala mo naman, kawawa ka, no? Ang suggestion ko nga magpasahod siya, 30 bodyguard, tapos 30,000 a month. Di ba? Libre na pagkain lahat. Na-save niya yung sarili niya ng pag-iyak-iyak din sa TV o sa mga press conference niya. Buti kung normal kang tao, congressman ka pa nga eh. Congressman ka, bilyonaryo ka. Di ba? You have all the power, all the means to ikaw ang kakatakutan. Di ba? Ikaw ang kakatakutan dapat, hindi yung ikaw para kang dyan, Congress kid. Di ba? Yan akala ko bibo na bobo din pala. Yan, sabi ni Chris Angel. Di ba? So, yun nga, yung nanay po niya, sa finance, Senate, basta head, chair ba ng finance? Sa Senate? Parang ganun Committee on Finance or Appropriations, di ba? Si Lauren Legarda. So, she had the power, para medyo, kumbaga parang sa BICAM, di ba? Meron kang power. Kayo yung huling-huling mga pipirma dyan, di ba? Baka binraso, di ba? Kaya nakita natin yung mga video, mga picture, di ba? Kasama pa si Digong What can you expect, di ba? Pag Digong, di ba? Parmali scandal. Pogo. Di ba? Lahat ng pagkakakitaan, Sinovac, di ba? Yung doble o triple yung presyo na sa bawat sa atin, siningil sa gobyerno. Kaya hindi nakakapagtakang trilyon po ang utang natin, 7 trillion nung umalis po si Digong, nadagdagan ng 7 trillion ang utang ng bansa, Ganyang kalupit si Digong. Hindi na marunong mag-manage ng isang bansa. Mapagwaldas, saka mapagsayang, di ba? Ayan, Committee on Finance, si Senator Lauren Legarda. Ayun, parang may kapangyarihan sila doon, di ba? Sa Senate. Ayan. Ayun, mabalik po tayo. 'Di ba yung prangkisa po kasi pati parang sa ABS-CBN, binibigay po 'yan ng kapangyarihan 'yan ng Kongreso. Ngayon, kung ibebenta mo 'yan, hindi mo pwedeng bastang ibenta na lang. Kailangan magpapaalam ka sa Kongreso, dadaan sa Kongreso. 'Di ba? Kaya ang gulo May sinabi si Leandro Leviste, siguro nadulas lang siya, sabi niya nag-divest na daw siya. Di ba? Ano yun? Tapos sole proprietorship. Yan. Sole proprietorship.
Bubulol ako. Di ba? Ibig sabihin, wala kang, hindi yan korporasyon. Ikaw lang yung may-ari niyan. Tapos, paano ka nag-divest? Eh di, sino na may-ari? Ayan, sabi ni Chris Angel, oh. Kung ibebenta, dapat may consent ng Congress, di ba? Kasi, di naman sa'yo yan eh. Yung prangkisa mo lang yan, na pinahiram lang sa'yo ng Kongreso. Parang sa ABS-CBN, di ba? Anytime pwedeng bawiin. Pero yun nga, kung ginawa dun sa ABS-CBN, hinintay matapos, tapos hindi na ni-renew, di ba? Ngayon, mukhang hindi ganun ang mangyayari dito sa Solar Philippines na to. Ang gagawin po, cut na ng contract, di ba? At pagmumultahin pa. Diba? So, masakit-sakit po yan para kay Leandro Lebiste. At again, hindi po yan nagsimula last year, hindi nagsimula kahapon. Nagsimula po yan nung 2022 pa lang daw, nagbibigay na ng mga memo kasi hindi makapag-provide nga ng pinangakong serbisyo itong Solar Philippines. Okay po sana kung okay sana kung nakakapag-provide ng serbisyo di ba? Saka ka magnganganak diyan sa social media, tila bagang ikaw yung the best talaga, pero hindi Yung kumpanya niyo po, wala pong natutulong sa bansa, no? Tapos dina-divert niyo 'tong usapin sa inyong kumpanya sa flood control na dapat nga wala kang pakialam diyan kung wala ka namang kinalaman. Hayaan mo 'tong mga ombudsman, mga mag-imbestiga dahil ikaw po, alam naman natin 'no, isip bata ka at wala kang kakayahang mag-imbestiga, 'di ba? In fact, mali-mali na nga ang iyong unang mga presumption diyan sa Cabral Files na sinasabi mo, 'di ba? Ano-ano yung mga naglabasan, yung sinama niya si Manny Pacquiao sa listahan, yung mga hindi namang congressman nung panahon na yon, 'di ba, nung ginagawa yung budget, which is si Terry Redon, pinangalanan niya. At worse, pinagbibitiw pa po niya sa pwesto. Malaman-laman natin hindi naman pala congressman nung panahon na yun. Kaya sobrang sobrang predictable no ni Congressman Leandro Lebiste. Ngayon, malinaw na sa atin na para lang siyang si Kiko Barsaga na parang mga isip bata, no? Ayan, pati si Edward Hagedorn dinamay pa, tegi na 'yon. 'Di ba? Ang dami niyang dinamay. So yun pa lang po malinaw na hindi ka panipaniwala. At diyan po nadungisan ang kredibilidad nitong batang ito. Hindi malayo na ginamit talaga ni Senator Loren Legarda ang kanyang koneksyon sa Duterte administration, kaya nakakuha ng bilyon-bilyong kontrata ang kanyang anak. Noong 2019 rin, nagkaroon ng prangkisa ang kumpanya ng Peking Genius na ito. Kaya pala utal-utal at hindi diretso maipaliwanag ang tungkol sa kanyang mga kumpanya dahil hindi niya ito naiintindihan. Nako, baka totoo nga ang chismis na hindi talaga siya college dropout, kundi na-kick out sa Yale dahil sa plagiarism. Grabe. No? Ako, mas naniniwala ako dun sa teorya na yun kasi parang siya Di ba? Parang high school pa lang, yung pag-acta niya, no? Yung pag-acto niya sa mga ginagawa, hindi siya nag-iisip ng malalim, parang ang babaw ng niya. Ng pagkakaintindi niya sa lahat ng bagay.
Dapat talagang imbestigahan ito, hindi biro ang mga hindi nagampanan niya ng kumpanya niya. Dapat talaga, no? No? Kasi, hindi niya naiintindihan, no? Hindi niya naiintindihan ni Leandro Leviste na siya pinagmumulta siya ng 24 billion, no? Pero tuwang-tuwa siya dun sa 110 million na ano, hinihingi niyang danyos kay Yusek Claire Castro. Akala naman niya mananalo siya. No? Wala. Yan ang nakakalungkot pag may pera ka, tapos wala ka namang utak, no? Tapos ano ka, yung may kutsara ka sa bibig na ginto o silver platter, di ba? Silver na pilak na plato. Ang nangyayari po, hindi ka sanay, no? Akala mo lahat ng desisyon mo tama. Ang mga mangyayari po dyan, ang posibleng mangyari po dyan kay Leandro Leviste, makulong, no? Ewan ko kung civil lang ba yon o criminal pa rin yang mga yan? Kung civil, baka walang kulong, no? No? Ano yan masasampahan niya ng kaso. Di ba? Ang babaw ng kaligayahan ni Leviste, no? Tama. Kaya kasi, guys, ang babaw talaga, 110 million. Ikaw nga pinagmumulta kang 24 billion at hindi mo naiintindihan na seryoso ang gobyerno. No? Sablay. Tapos nagpapakain daw siya, yung 110 million na babayaran daw ni Claire Castro, ibibigay niya daw sa mga nasalanta. Sa mga nasalanta. Sobrang no? Trapong-trapo Parang siya parang batang paslit talaga, no, sa kanto. Walang sense kausap. Na 100 million moral damages, tapos 10 million for exemplary damage. Ang tanong, mananalo kaya siya? Yun ang tanong natin, no? Before he knew it, magkakaroon na ng siya, warrant dun sa, ewan ko kung criminal charge yung yung isasampa sa kanya no? Kung sakasakali dito sa mga kapabayaan niya. Dapat gross negligence, ganyan no? Dapat may batas sa ganyan may batas na kapag nagsayang ka ng pera, nagdagdag ka ng gasto sa gobyerno, di ba? Dapat meron kang ma-penalize ka tapos hindi ka na pwede ring tumakbo sa kahit anong posisyon, di ba? Dapat ganyan para matakot yung mga nag-iisip ng mga proyektong puro kabalbalan lang. Di ba? Ang linaw pinagloloko tayo Kasama dun sa Kasama sa naglakad Ang yan. malaki- Siyempre, tayong lahat. Kasi may kakuntsaba yan sa taas. Hindi niya naintindihan yung corporate structure niya O, sino kasama niya? Di ba yung mga abogado? Problema Patay na patay yan. Walang pupunta dito. Tapos maglalagay ka pa ng sinasabi nilang genius na bata na yon na gumawa ng solar. Sa kalokohan. Niloko lang tayong lahat. Kasi may kakuntsaba yan sa taas. Hindi niya naintindihan yung corporate structure niya O, sino kasama niya? Di ba yung mga abogadong kausap yan? Siyempre. May connection yan sa taas nun. May connection yan sa Duterte government. 2019 yung franchise. Sino ba naglakad niyan? Hindi, ganito yan Super daw yung naglakad niyan Hindi, kasama nanay niya. Kasama dun sa Kasama sa naglakad Ang yan. malaki- Siyempre, Incumbent yun pero siyempre, kunyari, ano siya, Arm's length. Arm's length. arm's length siya. Pero, chairman ka ng budget, chairman ka ng finance committee, pwede bang wala? Ba? Di ba? Ikaw ba naman, kunyari, ganito. Ang ganito ang malaking problema dyan. You promise, ang 18,000 ang requirement natin at that time. 18,000 megawatts.
You promised to build on the basis of the Renewable Energy Act, Oh. 12,000. Nagawa mo ba? Simple Binigyan ka lang ng tanong. franchise. Binigyan ka ng franchise for that Exclusive purpose. franchise pa. Oh. 11,000. Exclusive yun, ha? At saka, Oh, I suppose, exclusive nung yan. ibinigay yan sa'yo, meron timeline yan. Oh, Oh, meron. So, ang tanong lang, Specific. ako simple lang. Wala akong politika, walang etc. Simple lang. Yun bang napag-agrihan ng gobyerno at yung korporasyon mo? Na-deliver mo Wala. sa tamang panahon. Ito nga yun eh. Imbis na i-bid out mo sa 20 providers ng solar, binigay mo sa isa. Isa lang. Ano yan? Hindi ba dapat mas madali? Alam mo yan, naka-apekto pa yan sa feed-in tariff kasi Precisely. yung mga nag invest ng solar, halimbawa, yung mga PESA companies, meron kami sa actual case sa Cavite, 40 hectares of rooftop, nilagyan nila ng solar. Ayaw bigyan ng fit. Dinelay ni Kusi yan. Oh. Ayaw nilang bigyan. Oo. Kasi Naka-allocate na yun. naka-allocate na eh. Naka-allocate. May allocables din, no? Ayun, malinaw, no? Ayan, naka-ano na tayo. Kasi guys, alam nyo, itong power, yung binabanggit nila, itong kuryente, presyo ng kuryente, ang laking bagay po yan sa ekonomiya ng bansa. Madalas sa mga investor, dyan po dyan po talaga tumitingin eh. Kasi syempre, magtatayo ka ng kumpanya, paano kung hindi naman stable ang kuryente? Paano sobrang mahal ang kuryente? Alam nyo kung gaano po kadami ang nuclear power plant sa South Korea. South Korea, guys. 'Di ba gumanda yung economy ng South Korea? Ang pinaka-backbone po ng ekonomiya ng South Korea is aside sa syempre sa people tapos yung mga technology yung kuryente po. Hulaan nyo kung ilan ang nuclear power plant. Kung di ako nagkakamali, lagpas 30 na. 'Di ba tayo, meron lang isa sa Bataan at inano po 'yan yung nasa Bataan na 'yan, Bataan ba 'yon o Pangasinan daw, hindi naman talaga Bataan eh. Pangasinan yata talaga, 'di ba? Kung yang pong isang 'yan naka model 'yan dun sa mga unang nuclear power plant po ng South Korea, no? Mas maganda pa po yung power plant natin diyan sa Bataan kaysa sa ibang mga nuclear power plant sa US, no? Kasi dalawa yung po niyan eh, kumbaga yung backup, may mga backup pa po yan eh. Hindi rekta, no? Yung model po niyan maganda, no? Makakasabay pa rin sa panahon po ngayon. Ilang taon na po yan, no? Hindi lang binuksan eh. Isipin nyo, gaano lang kaliit ang South Korea, pero 30 ang power plant na ganyan. Kaya sobrang mura po ng kuryente doon sa Korea, no? South Korea. Kaya sana nga ganun din po sa bansa po natin, no? Kasi marami pong mare-resolve eh. Kunwari, traffic. Gusto mong isolusyonan ng traffic? Meron pong solusyon talaga ang traffic. Ang gawin mo, pag iba-ibahin mo yung oras ng pasok, no? Gawin mong pang graveyard ang mga government agency. Hindi mababawasan yung traffic dyan, di ba? O kaya alas 3 ng madaling araw yung pasok nila, di ba? Ang problema naman po doon, no? Meron po tinatawag na kaya sa US may tinatawag na daily DST, di ba? Yung nag-a-adjust sila ng oras. Kasi ang pinakapunto po nun yung kuryente para makatipid ng kuryente kasi nga mas maliwanag, 'di ba? Pag umaga maliwanag, pag gabi madilim na, kailangan mas maraming ilaw. Ngayon, kung mura ang kuryente, hindi mo na i-consider 'yun, 'di ba? Yung kuryente pasok natin 8 to 5 kasi nga yun po yung panahon na makatipid sa kuryente, 'di ba? Hindi mo kailanganin buksan ang ilaw ng lahat. Pero ang totoo, kung mura ang kuryente, di graveyard ng pasok ng alas 3 ng umaga hanggang kaya gabi, di ba? Magkakaroon ng espasyo sa traffic, di ba? Yun nga lang, hindi po natin pwede gawin yun kasi yung gobyerno, gagastos pa ng mas malaki sa kuryente, tapos kakapusin din naman tayo ng kuryente. So,
either or lang talaga ang pipiliin mo sa ngayon. Kasi nga meron kang mga iko-considera 'no, yung, kuryente, presyo ng kuryente, yung mga kuryente sa paaralan, 'di ba? Kung gusto mong balak mong i-adjust yung mga oras, eh, kailangan na mura, mura ang, kuryente 'no, para magawa mo yung mga yun. 'Di ba, yan po isa sa mga puwedeng solusyon, eh. It all boils down sa power, sa kuryente, 'di ba? Mga investor, mga manufacturing, 'di ba? Paano paano ka magtatayo ng, pagawaan ng ano, ng mga, cellphone, 'di ba? Sa South Korea, sa Taiwan, 'di ba? May mga ganyan, eh. Paano mo magkakaroon ka ng mga gano'n, eh, sobrang mahal ng kuryente mo, 'di ba? Dito sa Pilipinas. Oo. Although magagaling po yung mga tao po dito, pero yun nga, mas nakakatipid sila sa ibang bansa pagdating sa pagawaan 'no, kasi mura ang kuryente dun sa ibang bansa. Ayun. So, yan po 'no, yan po ang, tungkol diyan 'no, si, Duterte talaga 'no, meron silang kasabwat sa Duterte kaya po sila nagkaroon ng prangkisa 'no. Kayang-kaya kasi ng ano, eh, ng administrasyon talaga bigyan ikaw ng prangkisa sa mga ganyan kung malakas ka, 'di ba? Parang sa ABS-CBN tinanggalan nila ng prangkisa kasi nga presidente galit sa ABS-CBN, 'di ba?